Narito ang mga balita sa araw na ito. Mga kabataan nagprotesta para aksyonan ang climate change. Naghanda ang mga aktivista para sa mga pandaigdigang protesta nitong Biyernes na humihiling ng aksyon sa climate change habang nagsisimula ang mga major events sa New York City. Inorganisa ng youth lead group na Fridays for Future ang mga protesta sa mga lungsod tulad ng Berlin, Brussels, Rio de Janeiro at New Delhi. Kabilang ang isang marcha sa Brooklyn Bridge ng New York chapter na nagdalayong makakuha ng hindi bababa sa 1,000 katao. Mayroon pang mga nakatakdang protesta ngayong Sabado at sa darating na linggo. Nag-host ang New York ng Climate Week New York City, kasabay ng talakayan ng United Nations General Assembly tungkol sa climate action at pondo para sa mga mas mahihirap na bansa na naapektuhan ng climate change. Nagsimula ang mga climate protest ng kabataan noong Agosto 2018 nang si Greta Thunberg na nooy ay 15 taong gulang ay nagdaos ng sit-in sa labas ng parlamento ng Sweden upang humiling ng climate action at pagwawakas sa paggamit ng fossil fuel. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Selena Gomez, pinalaga ng mga bashers na nagsasabing nagpapaawa siya. May matapang na tugon ang international singer na si Selena Gomez sa mga bumabatiko sa kanya dahil sa pagkukwento niya patungkol sa mga sakit niyang bipolar disorder at ang kawalan niya ng kakayahang magdalang tao. Dumalo kamakailan si Selena sa isang Women in Film event sa California kung saan nagbigay siya ng pahayag tungkol sa lakas ng pagiging tapat at bukas sa sarili. Binahagi rin niya kung paano niya hinaharap ang pagiging totoo sa gitna ng mga hamon sa industriya. Ayon kay Gomez, hindi siya biktima kahit pa ibinabahagi niya ang kanyang personal na mga pinagdaraanan at mga sakit na dinadala. Matatandaang matapos na ibahagi ng singer ang ilan sa kanyang mga sakit, may mga bashers na nagsasabing ginagamit niya lang ito upang magpaawa sa madlang people. There is power in being vulnerable and telling people when you need help and when you want help. That is not shameful. So yeah, I shared that I can't carry a child. Yeah, I shared I have bipolar. Fuck off. Binigyan din ng singer ang kanyang kagustuhang maging advocate para sa mga kababaihan at i-empower ang mga ito na inula ng suporta mula sa marami niyang tagahanga. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Abalos, Revilla, bumisita rin kay ex-VP Leni Sanaga. Binisita ni na Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla nitong Sabado si dating Vice Presidente Atty. Leni Robredo kasabay ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City. Ito ay kasunod na nangyaring pagkikita ni Robredo at Vice President Sara Duterte noong Biyernes ng gabi, Setyembre 20, 2024. Binisita ni Abalos at Revilla si Robredo sa kanyang tahanan. Ayon kay Robredo, ang naturang pagbisita ay politically neutral at walang kinalaman sa anumang isyung politikal. Pag Peña Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitingnan. Walang partido, politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay ina ay welcome dito sa amin. Matatanda ang ipinagdiriwang ang Peña Francia Festival ng mas espesyal ngayong taon dahil kasabay nito ang ika-100 anibersaryo ng canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.